Radyo. Ugaliing pakinggan ang numero 1 programang Bakbakan sa Super Radio. Tutukan ang mga makatotohanang balita, issue at impormasyon at tuklasin ang iba't ibang kaalaman para pagyamanin ang inyong kaisipan. Bakbakan sa Super Radio. All in one. Balita, issue at kaalaman. Alas 10 hanggang alas 11:30 tuwing umaga, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Super Lily May U. Thanks God it's Friday. Magandang umaga mga ka-Super Radio. Magandang umaga Palawan. Kamusta kayo mga ka-Super Radio? Kamusta ang mga buhay-buhay ninyo? Palawan, good morning! Puerto Princesa, good morning! Mga ka-Super Radio, sama-sama na naman po tayo sa programang punong-puno ng impormasyon, punong-puno ng kaalaman, punong-puno ng balita. Mga ka-Super Radio, bata, matanda, tambok, maniwang, putot, mataas, good morning sa inyong lahat. Kamusta kayo mga ka-Super Radio? Nandito na naman po tayo, sama-sama na naman mga ka-Super Radio. Muli ito ang inyong makakasama si Super Lily May Uy. Magandang umaga sa ating partner kay Super Lia Lynn Haranilia. Si Super Lily May Uy sa Bakbakan sa Super Radio. Bakbakan sa Super Radio. Kay Maring Sally Garibay sa lahat-lahat na mga nakikinig. Good morning. Mayong aga, mayad nga temprano. Maayo pa kamo sa aga. Nga anagayuhom kagidlin. Aw, gutom ko len, hindi ka magyuhom, tiyan ko ginagutom. Kaya lang kabakbakan pa, mga ka-Super Radio, ang kawili-wiling programa, ang programang inyong hanap-hanapin, ang programang halos hindi nyo bibitawan ang inyong radio.
Kasi kapartner ko si Lia Lynn. Si Super Lily May Uy sa Bakbakan sa Super Radio. Alam niyo mga ka-Super Radio dito sa Pilipinas nung isang araw diyan sa may sa mga alternative road may mga bagong style ang mga nagbebentahan ng droga. Itatapon nilang droga, may tagadampot. Alam la kung saan banda itapon. O di kaya magkasalubungan. Tapos kung sa Ilonggo pagadahuay, anong tawag niyan? Abutan lang ba? Abutay? Aba, alam nyo, dito sa Pilipinas, kasama ang Palawan, marami tayong naririnig na gumagamit ng droga. 'Di ba? Iba't ibang style ang paraan ng pagbebenta, ha? Merong nagkakasalubong ng motor lang. Ayun, ano ito? Bakit nagkaganito? Parang may ano yata, no? May virus yata na ano? Teka muna ha. Ugaliing pakinggan ang numero 1 programang Bakbakan sa Super Radio. Tutukan ang mga makatotohanang balita, issue at impormasyon at tuklasin ang iba't ibang kaalaman para pagyamanin ang inyong kaisipan. Bakbakan sa Super Radio. All in one. Balita, issue at kaalaman. Alas 10 hanggang alas 11:30 tuwing umaga, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Super Lily May Uy. Teka muna, mukha yatang pinasok tayo nitong ano tawag diyan, comparing virus, ano? Hirap nito pagka parang ang hirap nito kapag yung cellphone mo, paano ko to ma-clean? Ha? Sa storage? Sa storage. Kasi ganito yon mga ka-Super Radio. Bigla na lang, hindi na itong mga cellphone talaga na ito, no? May, saan ni? Ay, mga ka-Super Radio, alam niyo po, no? Yon, marami tayong naririnig na gumagamit ng droga. Iba't ibang style, iba't ibang paraan, no? Yung mga pagbebenta, nagkakasalubong lang, meron na palang ayan na naman. Meron na palang ginagawa silang hindi tama, no? Kumbaga nagkakaabutan lang. Solve na ganoon, no? Tapos, yung narinig pa natin sa mga haka-haka, merong ginagamit yung cellphone. Tapos, daan lang ang sa GCash lang yung nagbabayaran. Di ba? Sosyal ang droga, sa GCash lang ang nagbabayaran, 'di ba? Merong kunwari hindi ako makakonsentrate, nawawala ako sa sinasabi ko. Merong kunwari na iwanan ang gamit sa van. Yun pala may laman, no? Maraming diskarte talaga tong mga adiktos na ito, no? Kahinaan at kakulangan, bakbakan mo. Kahinaan at kakulangan, bakbakan mo. Maraming paraan na ginagawa sila, makasira lang sila ng buhay, no? Ayon sa aking mga naririnig, sa mga bali-balita, no?
maraming kabataan ang gumagamit ng at nalulong sa ipinagbabawal na gamot na ganito, no? Marami raw ang sinasabi nating hindi alam na mali na pala ang kanilang ginagawa, no? Ano kaya ang dahilan na may mga kabataan sa panahon ngayon, hindi lang kabataan, minsan yung iba may edad na, adik-adik pa rin. Kumbaga parang ano ba, parang tumatanda pa urong. Mga ganon may mga ganyan na nangyayari, 'di ba? Na matanda na, nagdodroga pa rin. May mga ganyan na mga pangyayari, mga ka-super radio, no? Kaya mahirap talaga kung ganyan ang nangyayari sa ating mga kabataan sa panahon ngayon. Ano ba ang nangyayari? Bakit may mga ganyan gumagamit ng droga? Posible ba dahil ba sa pamilya? May problema ba sa pamilya? Yung iba naman, posible bang kulang sa kaalaman, kulang sa impormasyon? O yung iba naman, posible bang may personal na problema? Hindi ba nila naiisip yung masamang dulot ng droga? Mahina ba sila sa tukso? Yun ba kahinaan nila? Or posibleng hindi nila alam yung masamang dulot nito, kaya sila gumagamit ng droga. Kaya mga ka-super radio, kailangan nating maimulat yung mga mata ng mga kabataan na ang paggamit ng droga ay nakakasama sa ating kalusugan, no? Dapat ipaunawa sa kabataan na nakakasira sa kanilang munting isipan at nagdudulot ito ng masamang epekto sa kanilang pangangatawan, no? Kailangan talaga gisingin sila, ipaunawa, isiksik sa kanilang isipan na ang droga ay isang salot sa ating lipunan. Kailan pa kayo magbabago pag huli na ang lahat, no? Kaya kailangan nating itanim sa ating isipan na ang paggamit ng droga, no, o bawal na gamot ay isang napakalaking pagkakamali na ginagawa sa buhay. Tandaan niyo po, no, na ang droga ay isang problema. Hindi ito dapat ipapasok sa inyong buhay kahit testing, ha? Wag na wag ninyong testingin. Kainit talaga ba, no? Tandaan po ninyo na ang droga ay isang napakalaking problema. Sa mga nagdodroga sa panahon ngayon, magbago na kayo. May narinig tayo, may mga driver nga daw nagdodroga bago mag-drive, no? Alam nyo, walang maidudulot na maganda ang droga. Huwag ninyong hintayin na huli na para kayo magsisi. Kasi ang pag-aabuso sa droga, no, ay malala ang epekto, no? Negatibo ang epekto sa buhay ninyo. Nakakaapekto sa physical na kalusugan, nakakaapekto sa katatagan ng inyong isipan, nakakaapekto sa inyong relasyon, nakakaapekto sa inyong pananalapi, nakakaapekto sa inyong legal na katayuan, no? Posibleng hahantong ito sa pagkagumon sa isang testing lang. Katagalan, magumon na pala kayo, no? Wag na wag ninyong testingan, no? Ang isang talamak na sakit sa utak, no? Magkakaroon kayo ng isang talamak na sakit sa utak. Tapos hahanapin niyo yung droga, no?
Alam nyo yung droga o yung bawal na gamot na yan, mapangwasak yan, no? Mawawasak ang buhay nyo, no? Masisira ang utak nyo, masisira ang puso nyo, masisira ang baga nyo, masisira ang bato nyo, no? Magkaroon ng pinsala ang inyong mga puso. Posible kayong ma-stroke, posible kayong magkaroon ng cirrhosis, no? O di kaya sakit sa baga, no? Ayan yung mga epekto ng ng bawal na gamot, no? Lalo na kung minsan naman yung pag-share ha ng karayom kasi may mga karayom yan ha para sa mga injection. Aba, malaki yung posibilidad na magkakaroon ng HIV/AIDS. Magkakaroon ng hepatitis C. Posibleng baguhin ng mga gamot ang structure o yung paggana ng utak nyo. Maapektuhan ang memorya nyo, no? O di kaya magresulta ng mga medical na emergency situation, no? O posibleng magkaroon ng permanenteng damage sa inyong organ. O nga kamukat-mukat pa yan, posibleng matuloy pa kayo sa kamatayan, no? Ganun yun. Alam mo yung paggamit ng droga, isang uri din yan indirect way ng pagpapakamatay, no? Yung paggamit ng methamphetamine, partikular na uugnay sa matinding pagkabulok ng ngipin na kilala bilang meth mouth, no? Magkakaroon kayo ng mga mental, psychological health, no? O di kaya mga karamdaman sa pag-iisip, no? Kaya mga ka-Super Radio, lagi ninyong tandaan, hindi tama ang paggamit ng droga. Marami kasi sa panahon ngayon na naririnig tayo na gumagamit ng droga. Nagpapataas ng panganib na magkaroon ng mga issue sa inyong kalusugan, sa inyong isip, magkaroon ng depresyon, magkaroon ng pagkabalisa, magkaroon ng psychosis, ha? O aning-aning sa utak, no? Mga ka-Super Radio, 30 minuto makalipas ang alas 10, magbabalik ang bakbakan pagkatapos ng mga paalaala. Ito ang serbisyong totoo. GMA Super Radio. DYSP Super Radio. Hoy mga ka-Super Radio, kay Jing Motha Abian, good morning po Ate May, live watching from Barangay Santa Teresita, Dumaran. Thanks po. Kay Alvin A. Ongkoy, good morning Ma'am Lily May, pa-shout out watching your program Bakbakan sa Super Radio and Barangay FM 97.5 forever mula dito sa Sanyang Furniture, Palawan. Thank you and more power. Oy, sa mga taga Sanyang ha, magandang umaga sa inyo, Sir Alvin ha. Good morning! Salamat sa pakikinig ninyo sa number 1 program. Ang Bakbakan sa Super Radio kay Tambakani, watching and listening po from Barangay Lukbuan, Puerto Princesa City. Pabati po family Bakani. Kay Alberto Baronda, good morning Ate May, dapat legalize na ang drugs, saluan lang ng lason. Iwan ko lang, may gagamit pa. Kung are-are to may namamatay sa paggamit ng droga. Grabe nga suggestion mo ba? Grabe. Ayan, mga ka-Super Radio. Alam nyo, kapag gumamit kayo ng droga, magkakaroon kayo ng concentration problem. Oo, kasi yung memorya nyo maapektuhan. Yung mga paggawa nyo ng desisyon,
maapektuhan, no? At magkaroon kayo ng tinatawag na paranoia o di kaya magiging impulsive kayo o di kaya nawawala yung pagpipigil ninyo sa sarili nyo. Oo. Kahinaan at kakulangan, bakbakan mo. Yung iba nga, dahil sa droga, naghihiwalay, di ba? Naghiwalay ang mag-asawa, no? Alam niyo yung pang-aawa paggamit ng droga, no? Aba, walang positibong maidudulot sa inyo. Estudyante ka man, may pamilya ka man, kahit sino ka pa, no? May mga narinig tayo, may mga politikong gumagamit. May mga driver na gumagamit, may mga estudyanteng gumagamit, no? May mga tambay na gumagamit, no? Alam niyo, para sa akin yung mga gumagamit ng ganyan, may sanib. O may kulang-kulang. Alam niyo nakakasama, gagamitin ninyo, no? Alam niyo magiging kaumpisaya ng pagkagumon, no? Pagkatapos pa dyan, yung iba pag naadik-adik na, nagnanakaw na, no? O, iba na yung prioridad, sira na yung buhay, no? Adik na, kawatan pa, no? Illegalista pa, o ano magiging epekto niyan? Maaresto kayo, mahuli kayo, makulong kayo, o paano na lang yan? Magkaroon kayo ng criminal record. Paano kayo makakatrabaho? Paano nyo maayos ang buhay nyo, no? Alam nyo, kung pang matagalan na gamit nyo, ay sunod na lang ako magtigil, magkaroon kayo ng tinatawag na withdrawal. Kapag ang epekto ng droga ay nawala, ang mga gumagamit nakakaranas ng bumaba ang kinabibilangan ng matinding depresyon, no? Hindi makakatulog, nakakapagod, pananakit ng ulo, pagduduwal, yan ang tinatawag na withdrawal, no? Yung iba dyan nananakit, yung iba dyan nanginginig, no? Kaya wag ninyong umpisahan, wag ninyong testingan kung ayaw ninyong masira ang inyong kinabukasan. Ha? Walang maidudulot na tama ang mga gumagamit ng droga. Meron nga sa mga alternative road ang nangyayari, bantayan nyo mga patambay-tambay na motor. Yun pala, meron ng kapalit niya, nagpapalitan na o nag-aabutan na ng droga. Yung iba, itatago, ipatong kung saan. Kunyari, itapon, no? Tapos ipapulot, iba ang pupulot. Yun pala, droga na, no? Anong magiging magandang kinabukasan na maabot mo? 'Di ba wala? O pinahirapan mo yung sarili mo. Kaya sa mga gumagamit, driver man kayo o tigilan nyo na yan. Ha? Tigilan nyo na yan. Isipin yung pamilya nyo. Isipin yung kinabukasan nyo. Isipin nyo yung sarili nyo. Tantanan nyo na yan. No? Mga ka-Super Radio, tuloy-tuloy tayo sa ating karapatan nyo. Alamin nyo. Karapatan mo, alamin mo, mula sa bakbakan. Narinig nyo na yung tinatawag na small claims, ha? Narinig nyo na yung salitang small claims, okay? Ano ba itong small claims na tinatawag? Yung small claims na tinatawag, ito yung proseso na ginawa ng ating korte, no? Suprema, kung saan ang isang claimant o isang naniningil ay binibigyan ng isang simpleng mekanismo kung saan pwede siyang magsampa ng kasong sibil sa korte na hindi na kinakailangan ng appearance ng abogado, no? Ang kailangan lang diyan, no, na nakapag-download o di kaya nakapag-print
ang claimant ng mga forms o templates na pwede niyang lagyan ng impormasyon at kabitan ng kaukulang ebidensya para patunayan ang kanyang paniningil. Ngayon, ano ang pwedeng ihabla, ano ang pwedeng isampa, ano ang pwedeng i-file gamit ang proseso ng small claims. Base sa AM number 08-8-7-SE, magmula April 11, 2022 para sa mga halaga ng perang sinisingil na hindi hihigit sa 1,000,000 piso, no? Pwedeng magsampa ng kaso sa Small Claims Court. Ang claimant kung hindi pa siya nababayaran at kung ang kasunduan ng pagbayad ay nakapaloob sa kontrata ng pag-upa, kunyari nag-upa sa iyo, hindi nakabayad, pwede nyo yan ilapit sa Small Claims Court. O di kaya kontrata ng pangungutang, nangutang sa iyo, may kontrata kayong pinag-usapan. O kontrata ng paggawa ng serbisyo, no? O kontrata ng pagbenta, hindi kasama dito yung pagbenta ng lupa, O di kaya amicable settlement o kasunduan. O di kaya mga pabuya na bunga ng proseso ng pagreklamo sa tanggapan ng barangay, no? Kung saan ang kasunduan o ang pabuya, no, tungkol sa pera ay hindi nagampanan o hindi na ipatupad sa loob ng 6 na buwan. Okay? Ngayon, ano ang mangyayari kung lagpas sa 1,000,000 piso ang halaga ng sinisingil ng claimant at pinili pa rin niyang gamitin ang proseso sa small claims? Yan. Parang parang na-waive niya ng claimant ang halaga na lalagpas sa 1,000,000 piso. Sa madaling sabi, hanggang 1,000,000 lang ang maaari niyang makuha sa pamamagitan ng proseso sa small claims. Kaya kung ang kabuang halaga ng sinisingil mo, at ang higit sa 1,000,000, may posibilidad na nakapaloob ang kanyang kaso sa ibang proseso at mas mainam na kumonsulta muna siya sa mga abogado. Hanap muna siya ng abogado para magsampa siya ng kaso, no? Ngayon, kung may katanungan na pwede bang agad-agad na mag-file ng small claim sa korte kung ang isang tao ay may utang o kailangang bayaran sa akin, hindi kailangan suriin muna ng claimant kung due at demandable ang hinahabol o sinisingil na pera. Sa madaling sabi, kung ang petsa ay October 15, 2021, ang partido na sinisingil ay magbabayad sa tinakdang panahon na March 21, 2023. Ang babayarin ay hindi pa due, hindi pa demandable, hindi pa pwedeng maningil, no? Ngayon, ang kailangan mo nang dumating ang araw na tinakda para magdabayad. Ngayon, kung due at demandable na ang babayarin, pwede nang maningil. Ngayon, ang claimant pwedeng magpadala ng claimant ng demand letter o liham ng paniningil sa partido ng sinisingil para mabigyan siya ng pagkakataong makapagbayad ng kanyang babayarin o kanyang utang bago isampa ang kaso, no? Bago magsampa ng small claim sa korte, dapat maintindihan ng naniningil ang kanyang sariling kaso, no? Dapat mangalap ng ebidensya para patunayan, no? Yan yung sumusunod na alintutunin na nakasaad sa batas tungkol sa
conditions precedent. Kung hindi susundin ang mga alituntunin tungkol dito, maaring madismiss ng korte ang kaso ng naniningil. Okay? Karapatan mo, alamin mo, mula sa bakbakan. Kunyari, nagkaroon kayo ng barangay conciliation. Nagkaroon ng kasunduan sa tanggapan ng barangay ang magkalaban na panig, pero hindi naman ito nagawa. Ngayon, bago lumagpas ang 6 na buwan mula sa petsa ng kasunduan, dapat ipaalam ng partidong naniningil sa tanggapan ng barangay na hindi siya muli nababayaran. Kung ano ang nakasaad sa kasunduan, dapat masunod, no? Ngayon, sa pagsusumbong sa tanggapan ng barangay, mabibigyan ito ng pagkakataon na tumulong na mapatupad kung ano man ang naging kasunduan. No? Ngayon, kung lumagpas na ang 6 na buwan, hindi pa rin nabayaran, hindi pa rin sumunod sa kasunduan, kailangan ng magsampa ng naniningil sa Small Claims Court. At ang basihan ng kanyang reklamo ay ang nakasaad sa kasunduan noong sila ay sa tanggapan ng barangay. No? Karapatan mo, alamin mo, mula sa bakbakan. Ngayon, kung ang tinatanong kung saan ba pwedeng magsampa ng kasong small claims, ha? Ang naniningil pwedeng magsampa o mag-file ng kaso sa Office of the Clerk of Court na nakakasakop sa inyong munisipyo, sa inyong syudad, no, sa inyong lugar kung saan siya nakatira. Dapat na maghanda ng kaukulang filing fees, may bayad yan ang naniningil. Ang assessment, kung magkano ang filing fees, no, nagaling sa nabanggit na tanggapan. Okay? Kaya kapag kayo'y may sisingilin, mga ka-Super Radio, at hindi kayo nababayaran, dalhin nyo muna sa barangay. Ngayon, pagka hindi nasunod kung anong kasunduan ninyo sa barangay, mag-report kayo agad sa barangay. Pagkatapos niyan, pag naka-report na kayo at hindi pa rin nakasunod, doon na kayo mag-umpisa magsampa sa Clerk of Court ng reklamo, ha? Na yun, ng reklamo na kayo ay naniningil pero hindi nasusunod ang kasunduan o usapan ninyo sa barangay. Oy, mga ka-Super Radio, 10:56 na po. Tuloy-tuloy tayo sa ating headlines. Driver at mayari ng van sa Palawan inisyuhan ng show cause order ng LTO Mimaropa dahil sa hindi ligtas umanong pagbiyahe. DNR sa Palawan patuloy na ipinatutupad ang 4 na araw na pasok sa opisina. Illegal na sigarilyo at kahoy nasabat sa Rojas, Palawan. Isang lalaki arestado. 2 sunog na itala sa lungsod na Puerto Princesa kahapon. Mga manlalaro ng lungsod sa volleyball makasama na sa gaganaping palarong Mimaropa sa buwan ng Marso. City government nahigitan ang target na koleksyon nitong 2025. National Nutrition Council Mimaropa hiniling sa mga lokal na pamahalaan sa Palawan na pondohan ang mga programa para sa nutrisyon.
Board Member Winston Arsagay nilatag ang mga hakbang upang makinabang ang Palawan sa bagong tuklas na natural gas sa Malampaya ground. Headlines. Yan ang mga balitang inyong antabayanan dito lamang sa programang Bakbakan. Itong pa ang inyong orasan alas 10:58. SP Super Radyo. Oy, mga ka-Super Radio, tuloy-tuloy tayo kay Angelita Navilla Cadiena. Good morning, TGIF po, mga kapuso, and God bless! Bakbak Balita. City government nahigitan ng target na collection nitong 2025. Super Wilmar Abria, pasok. Lampas nga sa mahigit 1% sa itinagtang target mula sa apat na pangunahing pinanggagalingan ng kita ang nakolekta ng Puerto Princesa nitong 2025. Sa real property tax, ubuwi sa lupa at mga ari-ariang di natitinag, 177.5 million ang target na koleksyon, subalit umabot sa 287.7 milyon ang aktual na nakolekta, katumbas yan ng 162% ng target. Para naman sa business tax na nagbumula sa mga permit at lisensya ng mga negosyo, 491.05 milyon ang target, ngunit umabot sa 650.12 na milyon ang nakolekta o 132% ng inaasahan. Sa fees and charges, kabilang ang mga bayarin mula sa traffic violation, environmental and garbage fee, sidula at clearances at iba pang serbisyo ng lungsod, 128.6 million ang target, ngunit 163.07 million ang aktual na nakolekta o 127% ng target. Samantala mula sa economic enterprises tulad ng Fishport, Terminal, Coliseum at Slaughterhouse, 200.75 million ang target at umabot naman ng 202.91 million pesos ang koleksyon o 101% ng itinakda. Samantala, ginagamit ang mga nalikom ng syudad sa iba't ibang mga proyekto, programa katulad ng infrastruktura, social services, kagaya ng allowance sa tulong medical sa mga senior citizen, PWDs, solo parents at iba pa. Ako, si Wilmar Abreu, GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Maraming salamat sa iyo, Super Wilmar Abria. National Nutrition Council, Memaropa, hiniling sa mga lokal na pamahalaan sa Palawan na pondohan ng mga programa para sa nutrisyon. Super June Visor, pasok. Hinimok ng National Nutrition Council Mimaropa ang sangguniang palalawigan at ang mga lokal na pamahalaan sa Palawan na pondohan ng mga programa at magbigay ng kinakailangan intervensyon sa pagtugon sa problema sa nutrisyon sa bawat munisipyo. Ayon kay Regional Nutrition Program Coordinator Maria Elena Blanco, ang bayan ng Cagayan de Oro at Rizal ay pasok sa top 10 na munisipyo sa rehiyon na may pinakamataas ang prevalence rate ng stunting. Ang stunting o ang pagkabansot ay isang uri ng undernutrition na kung saan ang bata ay maliit para sa kanyang edad sapagkat hindi nakuha ang sapat na nutrisyon na kailangan para sa kanyang paglaki. Nakita ang datos sa 0 to 59 months old na mga bata, kaya tinanawagan ng NNT ang buong suporta ng mga LGU sa first 1,000 days of life sa programa upang matiyak ang malusog ng mga bata sa rehiyon. Samantala, ayon sa ahensya, kung ikukumpara sa mga nagdaang taon, ay mas bumaba na ang mga malnourished na bata sa Palawan, kaya't isa sa dahilan nito ay ang kahirapan at binigyan din na hindi lamang ito tungkulin ng mga LGU dahil dapat ay nagsisimula ang lahat sa pamilya. Ako si June Vice Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Maraming salamat sa iyo, Super June Visor Bantaculo. Illegal na sigarilyo at kahoy nasabat sa Rojas, Palawan. Isang lalaki arestado. Super Kenneth, pasok. Nasabat ng mga otoridad ang ilang iligal na sigarilyo at kahoy sa Purok Pag-asa sa bayan ng Rojas.
Kinilala na aresto sa alias na Nick, 26 anyos, saan sa isinagawang search warrant operation ng ROAS PNP matapos makatanggap na impormasyon kaugnay sa pagbebenta ng illegal na sigarilyo ay sinagawa ang operasyon sa bahay ng suspect at na-recover ang ilang rin nito at humigit kumulang na 200 board feet ng mga illegal na kahoy na tinatay. Oh. Nawawala ka, Super Kenneth. Pakiayos lang ng pwesto mo. Oy, mga ka-Super Radio, balikan natin Super Kenneth Calomres. Illegal na sigarilyo at kahoy nasabat sa Rojas, Palawan. Isang lalaki arestado. Super Kenneth Calomres, pasok. Super Kenneth Calomres. Aha. Pasok. Bakit ganon? Ay, mga ka-Super Radio, tuloy tayo kay Super Rodel Guzman. Driver at may-ari ng van sa Palawan, inisyuhan ng show cause order ng LTO Mimaropa dahil sa hindi ligtas umanong pagbiyahe. Super Rodel Guzman, pasok! Pakiayos naman, please! Tinatawagan si Chip. Magandang umaga kay Leo Cervantes Savares. Good morning, Super May. Pabati lang po kina Angabua, Maylin at Tiensa, Mrs. Rosa Robio ng Barangay Kalatigas, Nara, Palawan. Maraming salamat po. Sino yan? Super Rodel Guzman. Pasok! Order ng Land Transportation Office sa Mimaropa, ang driver na may-ari ng isang Toyota Hiace van dito sa Palawan matapos ireklamo ng pasahero nito dahil sa diligtas na pagmamaneho. Base sa Facebook post ng LTO Mimaropa, naturang van ay nireklamo ng isang pasahero noong January 12, 2026 dahil bukod sa delayed umano ng 2 oras ang biyahe mula Puerto Princesa patungong El Nido, Palawan ay overloaded pa sa pasahero, dahilan para mawala ng sapat na espasyo para sa mga pangarga. Kaya tinali na lang sa harapan ng van ang ilang bagahe dahil wala ng espasyo sa loob ng sasakyan. E nareklamo rin ang driver ng overspeeding dahil sa sobrang bilis. Umano magpatakbo dahil kahit nasa gitna ng dilim at makapal na hamog sa kalsada na kinakailangan pang ilabas ng driver ang kanyang ulo sa bintana para makita ang daan. Sa katunayan, umiiyak pa manong nagmamakawang isang pasahero sa nabagalan lang yung pagpapatakbo. Subalit nagalit pa umano ang driver. Bunsod sa reklamong ito, isinailalim ni Acting Regional Director Attorney Wendell Dinglasan sa 70 araw ng preventive suspension lisensya ng driver ng van. Kaugnay nito, nasa alam status rin ang sasakyan upang hindi muna magamit habang nagpapatuloy ang investigasyon ng kaso. Ako, si Rodel Guzman ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Rodel. Yes, Superman. Oh, isa kasi sa responsibilidad ng driver, isa alang-alang din ang kanilang pasahero. May mga... Dyan, Oo. Manager, dahil bukod sa delayed yung biyahe, overloaded pa yung pasahero, at yung mismong kanilang mga bagahe na dapat sana nasa loob, inilagay na doon sa harap ng pinakanguso ng sasakyan. Ay kung bumitaw yun, ako mas delikado dahil pihado, sisimplang yung van, manager. Kasi kinakausap na siya, 'di ba? Napapagalan, hindi pa rin sumusunod. Ibig sabihin, yung ganyang klaseng driver, no? Walang konsiderasyon 'yan. At saka maigi yun dahil mayroong aksyon kaagad yung ating LTO, mismong galing pa sa regional office yung order para hindi gayahin ng iba pang driver. Oo. Oy, maraming salamat sa iyo, Super Rodel Guzman.
Hoy mga ka-Super Radio, tuloy-tuloy tayo kay Super Wilmar Abrea, mga manlalaro ng lungsod sa volleyball. Makakasama na sa gaganaping palarong Mimaropa sa buwan ng Marso. Super Wilmar Abrea, pasok! Super makakasama na sa palarong Bebaropa o sa Bebaropa Graambi, tagbaga manlalaro ng volleyball boys at girls elementary nagaganapin sa buwan ng Marso. Sinabi ni Consihal Card Daylan Aquino, Chairman ng Committee on Sports sa City Council, pagtutulungan na lamang na maibigay ang mga pangangailangan ng mga manlalaro para makasama sa palarong panrehiyon. Sinabi ni Aquino na sasagutin na nito ang uniforme ng 20 mga atleta, habang sina Consihal J. Lau naman ang sasagot ng pamasahe na ito. Matatandang dumulog sa City Council ang mga magulang ng mga batang manlalaro ng volleyball dahil sa hindi na makakasama ito dahil sa kakulangan ng pondo. Sa ginawang committee meeting ng Committee on Sports na pinamumunuan ni Aquino, ito na nga pagpasya ng komite na pagtulong-tulungan ng mga pangangailangan para makasama sa palaro ang mga atleta. Ako, si Wilmar Abrea, Jimmy Super Radio Palawan, dapat totoo. Maraming salamat sa iyo, Super Wilmar Abrea. Board Member Winston Arsaga, inilatag ang mga hakbang upang makinabang ang Palawan sa bagong tuklas na natural gas sa Malampaya Ground. Super June Visor, pasok! Inanunsyo ng Malacanang na may bagong tuklas sa Malampaya oil field na umaabot sa 2.8 billion cubic meter, kung saan milyong kabahayan at libong gusali ang inaasahang makikinabang sa elektrisidad. Kaya naman ayon kay First District Board Member Winston Arzaga, panahon na para kumilos ang lalawigan bilang pinakaunang apektadong lugar na marapat na makatanggap ng share sa proyekto. Bagaman binasura na ng Korte Suprema ang apela ng Palawan dahil hindi umunong jurisdiksyon ng LGU o Malampaya Project, ay may hakbang na ilatag ang bukal para muling mabuhay ang pag-asa sa bahagi ng Palawan sa yaman mula sa langisa. Kabilang na dito ang pagpasa ng batas ng mga kinatawan ng Palawan sa Kongreso upang magkaroon ng revenue sharing arrangement para sa offshore resources. Ibig sabihin, makikinabang sa proyekto ang Palawan na siyang pinakamalapit na land area at direktang maapektuhan. Bukod dito, ang provincial government ay dapat na makipag-ugnayan sa Department of Energy at contractor para sa tinatawag na Impact Benefits Agreement dahil may panganib dito sa Palawan na pagdating sa environmental protection, climate change management at iba pang mga hindi inaasahang epekto. Ako si John Visor Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Maraming salamat sa iyo, Super June Visor Bantaculo. Illegal na sigarilyo at kahoy nasabat sa Rojas, Palawan. Isang lalaki arestado. Pakiulit lang ng balita, Super Kenneth Calomres. Pasok. Wala. Salamat ating Balikan natin, over mode yun. Pabalikan natin, Super Kenneth Calomres. Super Kenneth Calomres. Pasok. Nasabat ng mga otoridad ang ilang iligal na sigarilyo at kahoy sa bayan ng Rojas, Palawan. Ang naaresto ay kinilala sa alias na Nick, 26 anyos, residente ng Nagorong Barangay. Ayon sa PNP, sinagawang search warrant operation matapos makatanggap na impormasyon kaugnay sa muli pagbebenta ng illegal na sigarilyo. Kung saan na-recover sa kanya ang siyam na rin nito at hindi kumulang na ilang board feet na ng kahoy na may tinatayang aabot sa 50,000 pesos. Nasa kustodiya na ito ng pulisya at naharap sa kasong paglabag sa Revised Forest Code of the Philippines sa Republic Act 17643 o graphic health warning. Sa Kenneth Calomres ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Maraming salamat sa iyo, Super Kenneth Calomres. Balikan natin, Super Rodel Guzman, DNR Palawan. Patuloy na ipinatutupad ang 4 na araw na pasok sa opisina. Super Rodel Guzman, pasok. Patuloy na pinatutupad ng mga tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang 4 na araw na pasok sa opisina. Ito ay sa pamagitan ng DNR Pedro Palawan at mga tanggapan ng Community Environment and Natural Resources Office at Centro sa lalawigan. Base sa public advisory ng DNR Pedro Palawan,
Ang pagpapatupad ng 4 na araw na pasok sa opisina bawat linggo ay nagsimula noong Enero 5 at magtatagal naman hanggang Marso 27 na taong kasalukuyan. Ang sistemang ito ay alinsunod sa DNR Administrative Order Number 2025-34 na kung saan sa ilalim ng patakaran ito ang opisyal na araw ng trabaho sa mga kawani ng DNR ay mula Lunes hanggang Huwebes lamang. Sa bagong patakaran ito ng ahensya, ang lahat ng opisina ng DNR sa lalawigan ay kinabibilangan ng Pedro at Centro dito sa lungsod at sa mga munisipyo ay bukas mula alas 7 na umaga hanggang alas 7 ng gabi upang ipagkaloob ang serbisyo sa mga may transaksyon sa kanilang tanggapan. Kaugnay nito inikayat ng DNR Pedro ang publiko na may transaksyon sa kanilang mga opisina na tandaan ang bagong schedule ng kanilang operasyon. Ako, si Rodel Guzman ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Maraming salamat sa iyo, Super Rodel Guzman. Balikan natin, Super Kenneth Calomres. 2 sunog na itala sa lungsod na Puerto Princesa kahapon. Super Kenneth Calomres, pasok. Kalawang insidente ng sunog ang naitala sa lungsod ng Puerto Princesa kahapon. Unang naganap nito bandang alas 9 ng umaga sa isang bahay na matatagpuan sa Purok Pagkakaisa, Barangay San Miguel. Ayon sa may-ari ng bahay, nagulat na lamang siya nang biglang sumiklab ang apoy sa kanilang sala. Sa tangkang may salba pa ang ilang mga gamit ay nagtamo siya ng ilang paso sa katawan. Batang sa investigasyon ng BFP, electrical fault o short circuit ang posibleng pinagmulan ng sunog. Samantala, pasado alas 2 ng hapon naman ay sumiklab ang apoy sa isang exhaust pipe ng isang Korean restaurant sa Barangay Bangkaw, Bagao. Ayon sa isang empleyado ng establishmento, nahigop umano ng pipe na patungo sa chimney ang apoy mula sa lamesa kung saan iniihaw ang mga pagkain. Dahilan upang lumaki ang apoy at masunog ang bahagi ng exhaust pipe na agad namang naapula ng mga empleyado at responding mga otoridad. Panawagan naman ng BFP sa publiko na regular na inspeksyonin ng mga kable at mga linya ng kuryente sa kanilang mga tahanan at establishmento. Gayon din ang masusing pagbabantay sa paggamit ng apoy sa pagluluto upang maiwasan ang anumang uri ng sunog. Ako si Carlos Calomres ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Maraming salamat sa iyo, Super Kenneth Calomres. Oy mga ka-Super Radio, 11:28 na po mga ka-Super Radio. Tuloy-tuloy tayo sa ating kaalaman mula sa bakbakan. Mga kaalaman mula sa bakbakan. Alam niyo ba mga ka-Super Radio na ang pangalan ng munisipyo ng Nara ay hindi galing sa pambansang puno ng Pilipinas na Nara? Ang lugar na Nara, ang kanyang pangalan ay acronym na ang ibig sabihin National Resettlement and Rehabilitation Administration, kaya Nara, na ngayon ay rice granary ng lalawigan. Nabuo ang Nara dahil isa ito sa project noon ni dating Pangulong Ramon Magsaysay, na ang layunin, mabigyan ng matitirhan ang mga walang lupaing Pilipino, ang mga Ilocano, ang unang batch na tumugon sa imbitasyon. Iyon ay ang pamahalaang national. At yan po ang ating bakbakan mga ka-Super Radio. 30 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Good morning Super May. Pakibati po kapatid ko, Leia and Noli Gacelos, Ma'am Emma Mintoy, Sister Nina Mintoy, ng Lita Bundak, Lucia Fantilanan, Lenny Luna, Nida Jams Play, na mga nakikinig po yan sa inyong programa Super May. Thanks po watching from Barangay Mauyon. Maraming salamat kay Leo Cervantes Savares. Maraming salamat. At tabayanan ang susunod na programang Balitang Halian Nationwide.